iwanan nyo na. Uwi na ako mag-isa. Muna na kayo. Iwanan nyo na ako mag-isa. Uwi na lang ako mag-isa. Papakumbaba kami yung nakapatorin sa amin mga dad. Nagkasalanan sa Pilipinas. Salamat sa araw na ito po ang binigyan ko niyo po kami ng bagong buhay at pagkakataon mga pag-ready. Ingatan niyo po kami at kailangan po siya manguna sa amin na pagmamaneho po. Maging sa aming mga makakasabay. Kailangan po siyang pinupurit niya at pakila. Maraming kailangan ni Jesus. Ito nga yung ride namin last week. Hayaan yung ikwento ko sa inyo kung ano yung mga nangyari. Ating gabi na nga na nag-decide tayo kung sasama ba tayo o hindi. At dahil hindi ko pa nga napupuntahan yung Mega Dike, sumama na rin talaga. Ang bango-bango! May halong excitement at kaba. Excited kasi hindi pa ako nakakapunta at kinakabahan kasi hindi naman talaga ako handa. Andito na nga rin kami sa pinakamabangong parte ng Bulacan. Sorry, tapo yung pabango mo. Yung tipong kahit nakapikit ka, basta't maamoy mo, alam mo na kung saang lugar to. Walang iba, kundi ang Marilao, Bulacan. Pero ganun pa man, wala naman tayo magagawa kasi nakikiraan lang din naman tayo. Mabagal lang din ang takbuhan namin dito, 20 to 25 km per hour lang. Medyo inaalalayan nga lang nila ako sa part na to dahil sobrang lubak nga dito sa Bulacan. At dahil pareha sila naka-mountain bike at ako lang ang naka-road bike, medyo delikado tayo at medyo nahihirapan tayong makisabay. Dahil isang maling kaldag lang, panigurado butas ang gulong natin. Dahil nga biglaan lang din tong ride na to, wala rin akong baon kahit na interior. Patch kit at pump lang ang dala ko. Palabas na nga rin kami nito ng MacArthur na meron kami nadaan ng mga kabataan. Tara, malapit lang yun. Balikan natin. Huawei. Okay na, may gamit na. Liit lang. At katulad ko, wala rin silang baong reserba. Pero sinubukan pa rin naman ni Boss Mac. Napansin kasi namin na ang butas pala nito ay pahiwa. Hindi siya yung butas lang talaga na simple lang. Kaso lang hindi pa rin talaga kaya ng patch kit kasi medyo malaki-laki yung hiwa at dalawa pa. So umalis na lang din kami. Ipapabulkanize na lang daw ng mga kasama niya dahil medyo malalayo pa yung biyahe nila at pupunta daw silang MOA. At tinuloy na nga rin namin ang aming biyahe dahil medyo malapit na rin naman na kami. Parang 10 kilometers na lang andun na kami sa Dampalit. At dito napapag-usapan na rin namin kung ano yung kahalagahan ng reserba. Nagbabalak na rin akong bumili na ito kaya lang sarado pa kasi mga bike shop. Oo. Paano yan? Wala akong dala. Ayan o, pangkalpala. At pagdating nga namin dito sa Dampalit, dito kakaiba na yung pakiramdam ko. Yo, what's up? Ako naman yung nasumpa. Lumipat sa atin. Ayun o. Lumipat sa atin. Malas lang, pero okay lang. Malapit na kami. Buti na lang din talaga kasama namin si Boss Mac. Ayan, ayos na. Sana may mapasahan din ako ng sopa. Pero wag naman sa amin tatlo. Okay lang sa akin, meron akong gulong eh. Nalipat nga sa akin ng sumpa. Na-flat yung likurang gulong ko. Kaso nga lang, umahon na rin kami dito at wala pa rin kami nadaan ng bike shop. Hindi pa rin ako nakabili ng reserba. At alam ko naman kasi na okay na yung gulong ko. Okay lang to pag ganito. Ganito rin sa bahay. Sanay din naman kasi akong dumaan sa gantong rough road. Mas malubak pa nga dito sa bahay namin eh. At doon na lang din daw kami bibili ng pyesa sa gitna. Dahil meron din naman daw nagtitinda doon. Kaya naman nagpatuloy na ulit kami sa aming biyahe. Medyo nakakahiya na nga kasi dahil sa akin, nadidili yung biyahe namin. Mangingisda talaga at mamimitik ang pinunta namin dito. Kaya mas maganda kung mas maaga kami makarating. Kaso nga lang, hindi pa kami masyado nakakalayo mula doon sa bungad. Ganito na naman ang nangyari. Nag-part 2. Nag-part 2 na? Wala talaga yan. Ay. Nabutas na naman yung gulong ko. At ang matindi nun, kung saan yung butas ng una, doon na naman yung pangalawa. Bali nabutas ulit yung patch kit na tinapal namin kanina. Ang gusto ko sana ng part 2, yung pagbalik dito. Hindi yung part 2 na flat ng... Ay, dun, part 2 tayo, dun tayo sa may ubihan. Dun talaga pwede. Nasumpa Ay, na oo. naman si Tim. At pagkatapos ng ayusin ni Boss Mac, nagpatuloy na ulit kami sa aming biyahe. Napakaganda rin pala talaga magbike dito dahil napaka-presko na paligid. At syempre, bibigyan ko na rin kayo ng content tips.
Ang Dampalit Mega Dike ay isang ekstruktura sa Malabon na itinayo upang pigilan ng pagbaha mula sa Laguna de Bay at sa ulan. Bahagi ito ng flood control projects ng Metro Manila. May haba rin itong 8.6 kilometers na ngayon ay ginagamit ng mga residente at ng mga dumadayo para mag-exercise. Yung iba naman ay nangingisda tulad ng dalawang kasama ko. Wala nga lang sila nahuli, nadamay pa sa kamalasan ko. O siguro naman late na kami masyado. Kaya naman habang nangingisda sila, ako naman ay pumipitik. Pero binalaan ko na yung mga kasama ko na sabi ko parang hindi pa rin okay yung gulong ko at mukhang maglalakad kami hanggang sa kabilang dulo. Yung gulong kasi ni dito na. Ano na yung gulong niya, bumigay na. Kaya kailangan mo na natin. At ganun na nga nangyari. Nilakad namin mula sa kabilang part hanggang dito sa kabilang dulo. Nagbaka sakali rin kasi kami, baka mamaya kasi andito sa kabilang dulo yung nagtitinda ng pyesa ng bike para at least makabili na rin ako kagad. Kaya lang, wala rin talaga eh. Kaya umabot kami dito sa kabilang dulo. At dahil sobrang hiyang-hiya na nga rin ako sa mga nangyayari, nag-decide na lang ako na magpaiwan muna dito. Break na kaya kayo? Tapos ano nyo na lang ako? Ako lalakad lang ako. Kakaliwa ka lang naman dyan. Ako sa dulo. Antay ka na. Tinanong namin kung may bike shop na. Oo. Pag may nabilang kayo, alam nyo naman yung size, di ba? Garaw ko na lang muna. Uwi na kayo, iwanan nyo na. Uwi na ang mag-isa. Muna na kayo. Iwanan nyo na ang mag-isa. Uwi na lang ang mag-isa. Dahil sa ikatlong pagkakataon na na-flat tayo, binila na lang natin ang interior at gulong para at least sure na okay na talaga. Kaya nagpapasalamat ako sa dalawang kasama ko, si Boss Mac sa kay Japola.